sa taunang survey para sa mga referee na ginagawa ng asosasyon ng mga manlalaro sa NBA. Eto mga idol, ang tatlong level ng mga NBA referees. Nakatanggap ng maraming boto itong si Zach Sarba bilang pinaka-the best na referee sa NBA. Take note, ulitin ko na nanggaling mismo ang botong ito sa mga manlalaro. Ibig sabihin niyan ay base lamang sa kanilang experience, yon ang kanilang nakikita. Ang grupong ito mga idol ay ang nasa tuktok sa pinakamataas. Eventually marami sila, pero ang mga larawang ito ay ang pinaka-common para sa ating mga mata, yung ating nakikita sa bawat laban. Ibig sabihin nito ay magagaling silang pareho dyan ha. Malimit lamang silang magkamali. Samantalang sa pangalawang grupo, eto naman sila. Magaling pa rin naman sila mga idol, pero hindi katulad yung sa nauna. At eto naman yung pangatlo, kung saan dyan nakahanay si John Gobble, ang nag-viral na referee na pinagalitan mismo ni Austin Reeves sa kanilang laban sa OKC Thunder. Nakatanggap naman ng maraming papuri itong si Wembanyama sa kanyang ginawang trabaho sa Game 1 laban sa OKC Thunder. 41 points at mayroong pang 24 rebounds ayon mismo kay Trae Young. Baka nga alien daw itong si Wemby. Ayon naman kay Stephen A. Smith, good Lord have mercy, sapagkat nasa kamay na raw ni Wemby ang ligang ito. Ayon naman kay Skip Bayless ay wala pa siyang nakitang ganto sa tanang buhay niya. Ayon naman kay Lonzo Ball ay si Wemby daw ang susunod na GOAT sa NBA. Ayon naman kay Dwight Howard, ipinakita raw ni Wembanyama sa labang ito na siya ang totoong MVP kumpara kay Shai Gilgeous-Alexander, kung saan ito'y kanyang na-outperform sa Game 1. Umabot pa naman sila ng second overtime. Ganyan ka-intense ang kanilang laban mga idol. Pero syempre sa huli ay nagdomina pa rin ang San Antonio Spurs. Sinabi mismo ni Wembanyama na pinersonal niya ang MVP award na natanggap ni Shai Gilgeous-Alexander at hindi ito napunta sa kanya. Ayon pa man mga idol ay marami pang pagkakataon na ito'y makuha mismo ni Wembanyama. Nagsisimula pa lamang siya sa NBA. Mukhang malabo pang magawa ng OKC Thunder na maka-back-to-back championship sa NBA sa season ito. Ang huling kupunan sa NBA na mayroong back-to-back championship ay ang Golden State Warriors sa taong 2017 at 2018 NBA season. Ngayon mga idol, mayroong legit na chance itong OKC Thunder, pero base lamang po sa kanilang pinakita sa Game 1 laban sa Spurs ay mukhang hindi pa ito sigurado. Sa ngayon, sa mga nagdang season ay maraming mga kupunan ang nagkampiyon, paiba-iba. Hindi katulad noon na nagdudumina ang isang kupunan. Isang halimbawa ang Golden State Warriors. Nagsimula sila sa taong 2013-14, nagkampiyon sila noong 2015, nakapunta ulit noong 2016 at ito hinasundan naman sa taong 2017, 2018 at 2019 at nakapunta pa at nanalo ng kampyonato noong 2022 NBA Finals. Para sa inyo, mayroon bang tsansa na manalo ang OKC Thunder sa kanilang series ngayon laban sa Spurs? I-comment lang.